inaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan ng punto alas 6 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Martes, 9 sa buwan ng Hunyo 2026. Minsan pang sa inyo ito pa Umaga News and Public Affairs Program. Straight to the point. Straight to the point hanggang 7 o'clock na morning. Tayo ho'y magkakarinigan mga kasama, siyempre, tulad ho ng dati. Pag-uusapan natin mga napapanahong usapin, balita, mga kaganapan na dapat ito ninyo malaman. Straight to the point. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras dito ho sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. Umaasa ho kami sana ho'y nasa mabuting kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Ano man po niyong ginagawa, ano po niyong pinagkakabalan mga kasama. Welcome, samahan po ninyo kami. Straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City mga kasama. Straight to the point. Sa Facebook, live din po tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato. Again, DXMY 90.9 Cotabato. Paki-like and paki-share para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. Ating text line mga kasama. Ating text line mga kasama 0950-032-7332 0950-032-7332 mga kasama. Straight to the point. Para po sa mga concern, nais po niyong iparating ngayong umaga sa ating programa, pwede rin po sa ating comment section mga kasama. Straight to the point. Weather report. Update tayo sa kalagayan po ng panahon base po sa nilabas na forecast ng Pag-asa mga kasama. Ang malaking bahagi po ng bansa, bahagi po ng Kamindanaoan, ngayong araw ay magiging bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap po na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm. Dulot po ito ng umiiral na localized thunderstorm mga kasama. Ayon sa Pag-asa, posible pa rin po yung flash flood kundi man landslide sa mga panahong makakaranas ng malakas na buhos ng ulan. Ang temperatura ngayong araw nasa 26.5 degrees Celsius hanggang 32.5 degree Celsius mga kasama. Sunrise natin 5:26 kanina, lulubog naman 6:24 mamayang gabi. Weather report. Straight to the point.
Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta po kayo? Umaga ng Martes. Straight to the point. Tayo'y 9 na sa buwan ng Hunyo 2026. Straight to the point. Kumusta po inyong morning mga kasama? Kumusta po inyong gising? Kumusta po inyong magdamag? Straight. Umaasaw kami na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ano po inyong pinagkakabalhan? Straight to the point. Straight. Ano po inyong pinagkakabalhan mga kasama? Straight to the point. Yung iba nakatulog po ba ng mahimbing? Straight to the O yung iba naman napuyat? Ano? Dahil nagmamatsyag sa ating kapaligiran? straight. Dahil sa posible pong mga pag-ugan naman na pwedeng mangyari mga kasama, kasunod nga po ng 7.8. Straight. Kahapon binabanggit 7.0 magnitude na lindol, pero later ay itinaas sa 7.8 mga kasama. Straight to the point. Kung saan nagresulta po ito ng matinding kapinsalaan, ano? Straight to the point. Naging sentro po ng matinding pinsala at epekto ng nasabing lindol mga kasama ang bahagi po ng General Santos City, Straight. bahagi po ng Sarangani Province, Straight. and bahagi po ng South Cotabato mga kasama at ilang area ng bahagi po ng Sultan Kudarat. Straight. Nakabilang po sa mga matinding na apektuhan din. Straight to the point. Apektado rin po ang bahagi po ng Davao Region. Straight to the point. At iba pang mga areas mga kasama, maging sa Cotabato City, Barm areas. Straight. Kabilang tayo sa mga nakaranas ng malakas na mga pag-uga na nagdulot po ng matindi, may mga estrukturang sinira din po ng nasabing lindol mga kasama. Magandang morning muna, Radyo Manebs. Magandang morning, Sir Erwin. Mapia mapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pa rin po para sa lahat. At dahil nga po rito mga kasama, base po sa pinakahuling nilabas na report, Straight. kaugnay nga po ng pinsalang idinulot Radyo Manebs. Straight. Marami rin buhay nitong nawala, dahil nga sa lindol na nangyari kahapon mga kasama. Straight to the point. Nangyari 7:37 ng morning mga kasama. Straight. Sa nilabas na report, nasa 19 and still counting. And marami pa yung mga naiulat na missing Radyo Manebs. Straight to the point. Sa nangyaring insidente ho kahapon mga kasama. Straight to the point. Ha? Straight to the point. Dahil nga po sa insidenteng nangyari at hindi lang sa bahagi ng Jensen Radyo Manebs, yung may mga naiulat na sinawing palad, as of yesterday, nasa 19 yung nasawi, may 12 yung missing, and then 134 yung iniulat na injured mga kasama. Straight to the point. And idagdag mo pa yung bilang ng mga estrukturang sinira Radyo Manebs dahil nga sa matinding pag-uga. Straight to the point. Ang tanong dito kasamang Sir Erwin, sa nangyaring pag-uga, paglindol kahapon, yung pong ginagawang simulation drill na patupad ba ng bawat isa o kaya naman inagawa ba nila? Yung duck over and hold? Nakita naman natin, marami namang gumawa Radyo Manebs. Pero mas Pati marami mga kabataan. Mas marami pa rin tayong napansin kasamang Sir Erwin na duck cover and run. Sa lakas ba naman ng lindol, hindi mo maisip yung magstay sa isang lugar, kundi ang Tumakbo. iisipin mo, paano ka makatakbo sa palayo, lalo kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali. Straight to the point. Matindi Nakita natin yung mga habang nagre-review tayo ng mga videos, nakita natin kung matakim yung isang taong nakadak na Radyo Manebs sa isang open field.
nakikita mo kung paano inuuga yung kanyang katawan. Straight. Ganun kalakas yung tama ng lindol kahapon, mga kasama. Straight. To the point. Ano? And then, may mga nakita ho tayo, ilang mga educators sa Radyo 1Ebs. Nakita natin nag-post kagabi. Sabi nila, and ginamit yung larawan ng ating watawat ng Pilipinas. Straight. To the point. At nakalagay sa caption, dahil sa'yo, marami yung nailigtas. Straight. To the Bakit daw? Ano explanation? Dahil nangyari, yung pag-uga, 7:37 ng morning, habang yung mga paaralan na nagbukas, dahil first day of school kahapon, di ba? Nasa labas ng kanilang mga classroom at nagdaraos ng flag raising ceremony. Straight. To the point. Yun yung binabig niya. Dahil sa'yo, maraming buhay yung nailigtas. Dahil kung nagkataon, Radyo 1Ebs, Straight. na nasa loob daw ng mga buildings yung mga kabataang ito at nagsisimula na yung pasukan ng ugahin na magkaroon ng ganong kalakas na lindol, most likely mas marami yung masaktan o mas marami yung buhay na mawala. Straight. To the point. No, yan yung binabanggit ng isang educator kahapon na mga kasama. Sabi niya, dahil sa'yo, Straight. To the point. dahil sa'yo, maraming buhay yung nailigtas. At ginamit niya ng caption yung larawan ho ng atin pong minamahal na bansang Pilipinas, mga kasama. Straight. To the point. Kaya ang panawagan ngayon, lalong-lalo na tayo dito sa Mindanao, in particular itong mga kababayan nating lubhang naapektuhan itong pag-uga kahapon na humabot na ng mahigit 7 o 7.8 7.8 na. magnitude. Yun yung panawagan dito na kayong nandyan sa Senado o kayo man pong mga leaders namin, please lang, tama na po yung politika. Pagtuunan na lang po ninyo ng pansin kung paano po ninyo matutulungan, kung paano po ninyo mabibigyan ng sinasabing Straight. To the point. comfort ang mga kababayan ninyo dito sa Mindanao. Muna, tigil mo tayo sa usaping politika, bangayan sa politika. Kaya nga, Straight. dahil sa politika na yan, yung mga dapat na unahin na pagserbisyuhan, hindi na ho ninyo napapansin. Straight. Dito tayo sa Cotabato City, Radyo 1Ebs, dahil nagpalabas ng advisory ang office ng ating alkalde. Suspendido pa rin po yung pasok ngayong araw. Marami nga nagtatanong. Maraming mga areas ang suspendido yung pasok. Sa Cotabato City, suspendido. Ito'y para bigyan yung nagpapatuloy na assessment and pagsusuri ng binuong team. Kabilang dyan ang City Engineering Office, doon sa mga estruktura, paaralan in particular, na Straight. ng ating lungsod. Straight. To the point. Nasa linya natin, Radyo 1Ebs, ang ating OIC City Engineering Officer o OIC City Engineer ng Cotabato City, Engineer Juliet Zambrano. Maki-update tayo, kumusta yung ginawang pagsusuri sa mga establishmento sa Cotabato City kasunod nga ng ating naranasan kahapon. Magnitude 7.8 ang Cotabato City, binabagit intensity 6 yung lakas ng lindol. Radyo 1Ebs. Magandang morning po, Ma'am Zambrano. Sa DXMI po, kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Sabang po. Good morning po, Ma'am. Morning, Engineer. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Sir, una-una, binabati ko po yung lahat ng mga Cotabateños at sa ating mahal na alkalde na si Mayor Bruce Matabalaw. Sa amin pong mga ginagawa kahapon, meron pong direktiba ang ating mahal na mayor na magsagawa ng assessment about sa ating mga gusali ng Cotabato City. Inuuna po namin yung mga ating mga pamahalaan at ang mga paaralan. So, 10 or mga 15 o 20 na kami dalawang paaralan na po ang aming Naikot?
po ang assess. So far, ang mga gusaling ito ay wala namang napakita na mga Bitak-bitak. bitak-bitak. But then hindi naman siya medyo delikado dahil maganda ang paggagawa. So ang aming mga unang napuntahan is yung Hall of Justice, yung CSU building, ang bubong, ang stand-alone. So far, wala naman kaming nakitang safe naman po sa sa occupancy, but then we have to take pa rin namin ngayon, hanggang ngayon ginagawa pa rin namin ang pag-assess ng mga building bago po namin ipaalam sa publiko kung pwede nang ma-occupy. Depende po sa ating mahal na mayor kasi may pong i-report ito sa mahal na alkalde kung ano po ang mga nagawa namin hanggang ngayon. Supposedly, kahapon ng alas 5 ng hapon, magbibigay kami ng report sa aming mahal na alkalde, but then hindi po namin natapos dahil marami pa pong gusali na aming i-assess ngayon, i-evaluate. But then yung na-assess namin kahapon, nabigyan na namin ng report para po makampante na yung mga estudyante natin, lalo na yung mga ating mga director or Opo. Engineer, ma'am, in short kahapon, inuna hong suriin yung mga eskwelahan. So, base po sa data, kumpleto na lahat ng mga schools. Okay na po ba? Nasuri na itong lahat, ma'am? Medyo meron pa yung nasa remote areas. Hindi pa po namin masyado na puntahan, but then ngayon patuloy kaming nag-a-assess ng building, lalo na sa mga paaralan dahil mag-umpisa na po ang klase. So yung nasa 20 na mga eskwelahan na punta ho ninyo, so far so good, wala hong problema in terms of occupancy ho ng mga to? Opo sir. Pero kailangan lang namin magawa ng report at ibibigay po namin sa aming mahal na alkalde para ma-declare talaga na safe and sound yung mga buildings natin sa eskwelahan. Opo, liban sa mga eskwelahan, ano pa po yung mga target ng inspection po ninyo? Ilan po mga vital infrastructure sa ating lungsod, Engineer, ma'am? Yung mga major natin na mga pwede namin i-assess yung City Health Office, lahat ng pong mga government buildings, i-assess po namin ngayon. So, na kami kahapon, but then ipatuloy namin ngayon together with the disaster risk management officers and mga staff nila. So pinapatuloy po namin ang pagsasagawa ng assessment and evaluation ngayong araw. But then baka mga kalahati, mga ngayong sigurong tanghali, meron na kaming report na magagawa. And also the People's Palace building, ano ho? Yes po. So far, ang People's Palace building, wala naman po masyadong wala pong tawag doon? Walang kasiraan, walang damages. Maganda po ang gusali ng ating People's Palace. Meron na mga sa ceiling medyo nagkuan siya, merong nag-crack ba, but then hindi naman structurally siya na hindi siya structurally na talagang masasabi mo madamage. Hindi po. Ayun. External po siya na physical makikita mo lang sa mata, pero yung column at saka beam stable, sound and naman. Ayun. Meron po bang naiulat sa inyo kahapon na may mga istruktura sa lungsod, building, office, government bar o privado na nagdulot ng kapinsalaan dahil nga po sa may kalakasang lindol kahapon natin naranasan, ma'am? So for sir, nag-meeting kami with the DREAM.
wala naman pong naiulat na talagang may pinsala o may gunsaling na damage. Ayun. Very good, very good. Opo. Alam natin ma'am, kahapon yung puspusan po ninyong pag-assess sa lahat ng mga structures, buildings dito sa Cotabato City. Pero hanggang ngayon, suspendido pa rin yung pasok ng mga mag-aaral natin. Bakit po umaabot ng 2 araw yung pong ginagawang assessment po ng ating local authorities, ma'am? Hindi naman po hindi naman po siguro sir mapadali natin yung pag-assess dahil sa mga staff na papasok, hindi naman po kasi madalian na galing sa 1 story hanggang 4th story kami pumapasok paakyat. So hindi naman po mabilis sa tatlong Palapag. grupo kami Opo, sa engineering, ayun. Oo. marami din sa Dream. Marami po pa din sa Gusali, inaayos po namin ang pag-assess ng building. Kaya hintayin na lang po ninyo ang report kung matatapos namin ngayong araw, kalahating araw na ito. Ayun. Mga 11 o'clock, meron na po kami report kung depende po sa ating mahal na mayor sa aming assessment. But then, marami na po kami nagawa kahapon na okay naman yung aming na-evaluate na mga college. Opo. Ayun. Kung sakasakali po ma'am, sa pag-igot pa rin po ninyo ngayong araw, may mga gusali pa rin na makikita ng pagkabitak ng pong kanilang mga gusali. Ano ba yung guidelines po? Di kaya naman ibinibigay ninyong instruction sa kanila. Ano ba ito? Magpapatuloy pa rin yung kanilang operation o pansamantalang ipatitigil mo na? Depende po sa degree ng ating kung major na po yung damage ng isang gusali, hindi po namin pinapa-occupayan. Pero na kaming nagawa na last year, I think February, Opo. meron tayong lumindol na rin din sa Cotabato City. But then, yung na-assess namin dati, hindi na namin na-occupy hanggang yun dahil retrofitting na po yan. So, hindi na po tayo pwede ipabalik yan hanggat hindi ma-retrofit, hindi maayos. Opo. Bukod sa City Engineering Office, meron din po kayong kasamang ibang mga ahensya ng pamahalaan, ma'am? Opo, sir. Ang nangunguna dito ang ating lead sa pag-evaluate and assessment as ang ating Disaster Risk Reduction Management Officers. Kasama po ang Bureau of Fire and Protection. Kasama po ang PNP. So marami pong mga isa kami sa local government unit nangunguna is yung City Engineering Office, ang LGU, GSO, at lahat pang mga engineers na nasa local government unit ay pinapatawag po namin at isa sila sa mag-assess. Opo. Pati rin po ma'am yung mga buildings dito ma'am na meron pong mga tower. Sinusuri din po ninyo ma'am? Opo, sir. Sinusuri namin ang tower. Pero then, yung mga tower na bagong gawa, hindi naman, nakikita naman din natin kung maglilin na siya o ano man. But then, sinasali po namin yung mga towers. Ayun. So, in short, ma'am, for Cotabato City, based as of yesterday na assessment, all is well sa mga vital government infrastructure, mga eskwelahan na inyong sinuri. Wala tayo nakitang problema as of yesterday. As of yesterday, wala pa po kaming nakitang problema. So hanggang ngayon, patuloy namin ang pag-assess ng gusali upang mapaalam sa mga tao na at maparamdam sa mga tao na gumagawa kami ng paraan para walang mapinsala. Ayun. Ginagawa namin ng paraan, mapadali ito para upang patuloy tayo sa ating ginagawang mga misyon para sa kabutihan ng komunidad ng Cotabato City. Opo. With this, ano po yung mensahe na nais po nyo iparating sa ating po mga kababayan Cotabateño na nakikinig ngayon? In times na may lindol mangyari, after na lindol, ano po yung gusto nyong ipahatid na information sa kanila, ma'am? Para sa
kababayan, ng mga Cotabateños, sana po lahat ng mga dapat ninyong mag-prepare lang po. Prepare kayo sa inyong mga dapat gawain. Ano po yun? Sandali lang po, sir. ma'am. Yes po. Yes, ma'am. So yun mga kasama, magpapatuloy pa rin yung pag-iikot ng City Engineering Office. Katuwang yung mga local agencies sa atin dito sa Cotabato Straight City. to the point. Opo. Extra ingat lang po sa lahat ng Cotabateños kasi hindi natin alam yung mga mangyayari kasi tinan mo yung hindi natin alam mag-strike yung yung ating earthquake. Opo. ang 'di ba, ang kalamidad. So, ingat lang mga Cotabateños. At saka wag magpanik. Kasi lahat tayo naman dito naapektuhan. Lalo na kung magpapanik pa tayo. Ayun. Engineer Zambrano, ma'am, kami pinagpapasalamat ng marami sa oras, mga information po na binahagi po ninyo sa ating mga kababayan nakikinig ngayong umaga. Again, ma'am, makikipag-ugnayan ho kami sa inyo sa mga development, mga pagsisikap na niyo pong ginagawa para po sa atin sa Cotabato City. Again, salamat po. Good morning po sa inyo. Good morning din po. Salamat po ng marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Ma'am Engineer Juliet Zambrano, ang OYC Cotabato City Engineering Officer. Straight to the point. May kinalaman ito sa ginawa nilang pag-iikot kahapon. Nagiging sobrang busy sila, Radyo Manay. Kaya nga. Straight. Kasama yung ating CDRRMO and PNP at BFP. Straight. So far, as of yesterday, so good, ha? Merong nasa 20 na mga eskwelahan yung nasuri na ayon kay Engineer Zambrano ay okay. So far, so good. Walang problema. Magsusumite sila ng final report sa alkalde. Hopefully, ayon sa kanya, matatapos na by 11 o'clock this morning. Straight. And yung report, kabilang na yung assessment and recommendation ay ipaparating sa tanggapan ho ng alkalde ngayong araw, mga kasama. Straight to the point. Ano ho? Sa ibang mga areas, matindi Reg Manibs yung pinsala. May tulay tayo nakitang Nagkabitak. bumigay yung Bumigay? kabilang side. Hmm. Tumaas yung isa bumaba. Straight. Sa bahagi ng Sarangani Province. Yung sa Davao naman, yung sa may Bukana Bridge. Bumigay rin yung sa kabila. Right side ba yun? Oo, kahapon may advisory ng hindi na pwedeng gamitin. Straight. Meron ding kondo na as of yesterday nakita ng bitak. Straight. To the At marami pa mga establishmento. May kalsada pa sa bahagi ng South Cotabato na point. isipin mo yung kalsada, Radyo Manay. Straight. To the point. Nabiyak, ano ba ang term doon? Na hindi lang basta bitak Straight. Nabiyak talaga. Oo, nabiyak talaga. Parang nahati Yung sa naman din kasamang Sir Erwin sa Jensen, yung isang shop doon, yung Honda Motors ba yun? O Petron? Basta yung sinasabi niya, yung mga semento, halos kulang na lang mabunot siya sa pagkalakas nung lindol. Matindi, ano? Yung mga kamag-anak ko rin nga na nandun sa Coronadal kahapon, first time nilang maramdaman, first time nilang ma-experience. Sa mga batang, sabihin natin, batang 80s siguro, Radyo Manay. Ito yung pinakamalakas na lindol na ating naranasan. Dahil the last time na nagkaroon ng malakas na lindol, binabanggit, 1976. Yun yung sinasabi ng paglindol dito sa Mindanao. Na sa Cotabato City, matindi yung epekto. Dahil hinampas talaga ng malaking alon o malaking pagtayo ng tubig Tsunami. dagat. Yung mga nasa coastal areas, matindi yung yung pinsala, as far as Lanao del Sur, Zamboanga, basta tingin mo sa harapan itong Morogolf, Radyo Manay. Pero yung ipinanganak 1976 pataas o 77 pataas, hindi yun naranasan. So hindi naka-experience nung nasabing kalakas na lindol. So first time sa ating buhay na nakaranas tayo ng ganito kalakas na lindol. Straight. To the point. Sabi pa nga ng ilang mga observer, kung gabi nangyari yung nasabing pagyanig, Radyo Manay. Straight. To the point. And sabi nila, kung nangyari ito ng mga 10 a.m. Straight. To the point. na mga oras, nasa loob na ng eskwelahan yung mga bata, nasa loob na ng mga malls yung mga kababayan natin dahil mamimili. Straight.
mas matindi ho yung pinsala sa tao na pwede ho nitong idulot mga kasama. Straight to the point. Yung binabanggit mo Radyo Manabs na at paulit-ulit na binabanggit ng Feebox. Straight to the point. Sa in times na mangyayari itong ganito mga insidente, yung presence of mind, yung pagiging kalmado, hindi maiwasan, mataranta ka talaga. Pero dapat yung presence of mind at nang malaman mo ano yung susunod mong gagawin. Straight. Dahil pag umiral yung pagkataranta, meron tayong nakita Radyo Manayb, sobrang taranta. Instead na lumabas sa isang gusali, umikot-ikot na lang Straight. sa loob ng gusali at hindi niya alam kung ano yung gagawin. Doon nga kahapon sa amin kasamang Sir Erwin, dahil din nga sa lakas ng pag-uga, lahat ng tao sa bahay lumabas na, pero yung matandang may sakit na iwan sa bahay. Ang problema nila, paano nila kukunin dahil Paano nauna ilabas? na yung takot. Oo. Straight to the point. So kinakailangan talagang maging kalmado. And Kalmado. then, isipin ng lahat kung paano ninyo Mailigtas yung sarili. Oo. mailigtas ang sarili. And then pangalawa, tingnan din kung lahat ba nakalabas na. Nakalabas na. Kasi Oo. kung ganun, may sakit, may mga nagkakasakit, tapos tatakbo kayong lahat, naiwan siya, kawaw, aday mamu. Straight. Kawawa. Meron nga tayong nakita kahapon, nasa isang ospital siya, nasa 8th floor or 16th floor ng isang ospital sa Davao City. Usually, pag may mga lindol, duck cover and hold, yung iba naman, pina-evacuate sa lugar. Straight. Paano kaya kami lalabas nito? Meron kaming pasyente. Alam ka naman, lalabas kami, iwan yung pasyente sa loob ng ospital. Straight to the point. Straight. At kahapon din, kasamang Sir Erwin, dahil nga rin sa pagkataranta ng bawat isa, meron ding nakuha ng video na kung saan ang daladala lang, yung backpack niya, and then yung short, hindi pa niya naisuot. Straight to So the point. nakasando lang yung underwear niya. Boxer short. Oh, and then yun, short niya. To the point. Bago pa niya na isuot, nandun na siya sa labas. Straight. So yun yung sinasabing, siguro bago tayo matutulog, tigilan muna natin yung nakasanayan na mag-short din tayo. Kaya ka, oo. Straight to the point. Kaya itong situation, Radyo Reds, bago matulog sa gabi, make sure na in times may biglang emergency, pwede kang lumabas ng bahay. Oo. Di ba? Hindi yung in times of emergency, Doon ka pa maghahanap kung ano yung dapat mong dalhin. marami tayong nakita before na ganun Radyo Reds. Oh, marami talagang nagiging experience sa mga ganito mga sakuna, ganito mga insidente. Dahil sa lundol, biglaan, late night, Straight. nung lumabas, nakalimutan niya, wala pa siyang saplot. Kaya yun yung To masaklap. the point. Kaya ingat na tayo kasabay ng pag-ingat yung ating patuloy na pagpapalakas ng panalangin na iligtas ho tayo ng poong may kapal sa mga panahong may mga mangyaring sakuna sa ating lugar. Yun ang pinaka-correct doon. At sa pangyayaring ito, walang dapat sisisihin. Kung walang dapat na sisisihin, hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi rin si Ahmad. Kundi ang lahat ng mga pangyayaring ito ay mismong sa poong may kapal na ito. Sa Diyos na talaga ito. Straight. Programa na niya ito. Kung kailan niya gustong papagalawin yung lupa, pauugayin niya, nasa sa kanya yun dahil wala tayong magagawa. Straight to the point. Oras mga kasama sa Buong Kapuluan. 6:33 ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ano ba yan? Isa pa nga.
Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tang ganado na na na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Radyo mo nationwide. 6:37 ng umaga mga kasama. RMN. Tuloy mga kasama sa ating programa, may nilabas nga palang advisory ang Bangsamoro Government Radyo Manebs. As of 11 p.m. ito kagabi, 11 p.m. last night mga kasama, based sa official advisories related sa strong earthquake, kung saan yung epicenter sa Maasim, Sarangani, as well the inspection reports submitted by offices located within the Bangsamoro Government Center and outside of it, work in the Bangsamoro Government will resume ngayong araw, June 9, 2026 mga kasama. So balik trabaho na sila. All BARM employees are reminded to always remain vigilant and cautious. Sige. Galing mo yan sa nilabas na advisory ng Bangsamoro Government Center. Hapon lang kayo walang trabaho. Samantalang sa ibang mga areas, suspendido pa rin yung mga pasok Radyo Manebs. Base sa nilabas na mga advisories as of yesterday, class suspended. Sultan Kudarat Province, matagal-tagal, until June 14, Radyo Manebs. Yung suspension sa Sarangani Province o level, suspended until further notice. Ngayong araw, suspendido South Cotabato o levels, Public and Private Kinapawan City o levels, Kabakan sa province of Cotabato o levels, Bagang Alyosan, private and public suspendido, President Rojas, Antipas o levels, Makilala, ganun din, ang Pikit, ganun din, Tulunan, and Cotabato City, Radyo Manebs. Upi sa Maguindanao del Norte, suspendido rin po yung pasok ngayong araw mga kasama. And meron pa tayo nakitang iba pang nilabas sa Datodin. Suspendido rin po yung binabanggit dito dahil sa naranasang malakas na lindol at upang maibsan ang posibleng post-traumatic stress, dulot ito, ganyan din, may pagpatuloy ang masusing pagmonitor at inspeksyon
sa mga pangunahing infrastruktura. Napagpasya ng Municipal Disaster Risk Management Council suspindihin muna yung lahat ng klase ngayong araw June 9, mga kasama. Straight to the point. Okay? Report mo tayo bago sa sunod nating panayam, Radyo Manebs. Sige, mga residente dyan sa Kalanganan 2 sa dalampasigan ng dagat, nag-alsabalutan kahapon ng mga kasama matapos umurong yung tubig dagat sa laod dahil sa lindol at posibleng banta ng tsunami. Sa detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahiban Sao. Radyo mo, DXMY. Tatak RMN Report. Nag-alsabalutan ng mga residente ng Barangay Kalanganan 2 sa Cotabato City matapos mapansing ang umurong ang tubig dagat sa dalampasigan kasunod ng 7-point magnitude na lindol na tumama sa Karatig Region. Ayon kay Jehan Nawal, isa sa mga residente, agad silang lumikas dahil may naalala silang kahalintulad na pangyari noong 1976 na nagdulot ng pangamba sa kanilang komunidad. Bilang pag-iingat, nagtungo ang mga residente sa mas mataas at ligtas na lugar habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa Timaco Hill. Opo sir, nung aftershocks na po ata yun sir na biglang tumigil yung tubig and then yung biglang humila po. Actually kasi sir parang combination ng dagat pati Kulami for Rinfrey po. Tapos na-observe talaga na nung first side tumahimik yung tubig. Tapos bigla na lang nag-stop tapos biglang humila po. Tapos mabilis din po ay yung pagtaas sir. Tumaas po. Opo, may history na rin po ng tsunami, sir. Opo, kaya yun din po. So, yung mga iba nagpanic na rin po. At saka, pati po kami na-alarma na rin po. Kasi based din po sa mga history po nung mga naunang tao dun, sir, na yun po, nagkaroon talaga ng tsunami. Samantala, labis naman pinasalamatan ng mga residente ng Kalanganan 2 ang Team DXMY at ng Bureau of Fire Protection ng Cotabato City sa mabilis na pagresponde sa kanilang panawagan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Armen. Radyo mo, nationwide. Maraming salamat, Radyoman Maestro. Samantala, mga pamatay sunog naman, napasugod dyan sa may Timaco Hill matapos dagsain ng tawag mula sa mga residente humihingi ng tulong kasunod ng lindol. Sa detalye ng balita, Radyoman Juldi Mapalaw. DXMY. Tatak RMN Report. Straight to the point. Straight to the Sandali, ayusin natin yung linya ni Radyoman Jul. Okay, Radyoman Jul. Pasugod kahapon ang mga kasapi ng Cotabato Fire Station, City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO at iba pang hanin ng mga otoridad sa Timaco Hill ng Kalanganan 2, Cotabato City matapos humingi ng tulong ang mga residente dahil umano sa banta ng tsunami sa lugar. Sinabi sa DXMY ni Cotabato City Fire Station spokesperson Fire Officer 2 Anthony Henilio na kagad silang naalarma sa sunod-sunod na tawag sa kanila mula sa mga residenteng nasa baybayin ng nasabing lugar dahil umatras na anilang tubig dagat, senyalis na may nabubuong tsunami. Git ng isa sa mga residente na nangyari na ang ganitong sitwasyon noon sa kanila kung kaya't labi silang nangamba hanggang sa napilitan ng mga ito na pumunta na lamang sa mas mataas na bahagi ng Timaco Island. Flex natin sa BFP para ma-verify sana kung anong nangyayari pero since nakita natin nagsilikas yung mga residente na mula sa Barangay Buaya, Sitio Buaya ata. I think hindi ko ma-determine kung saan banda dito. As you can see, napakarami nila dahil natakot sila. So kami sa BFP, initially ang plano namin malipat lang sila dun banda sa Maikwan kasi nakita nyo naman yung takot sa mga takot sa mukha ng ating mga residente dito sa area na ito ng Kalanganan 2 or 3. Ayan, dito sa may Timaco Hill. So para ma-relieve yung takot nila kasi alam naman natin na medyo may kalakasan yung lindol na nangyari kanina, mga sir at mga ma'am. Bagamat kontrolado at ligtas naman ang sitwasyon, pinuri ni Cotabato City Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Rasman Lim ang ginawa ng mga residente. Gayunpaman, kinuha na lamang nila ang mga ito at dinala sa mas ligtas na lugar para masigurong nasa maayos ang kanilang kalagayan. Bate sa tala, abot sa 84 na mga pamilya ang nagsilikas
dahil sa nasabing insidente. So it's a good thing talaga may initiative itong mga taga-barangay natin, taga-ganan to, na mag-evacuate din sila para safety din nila ganito. So we have to address na talaga yung situation na wala talaga pong nangyayari po na as of now. So we are continuing to monitor the situation as of now, sir, kasi merong mga false news na matras po yung tubig sa may Timacong area. Upon assessment namin together with Bureau of Fire, Public Safety, and bomb ready natin, wala naman pong signs na umatras yung tubig. Actually, for now, makikita nyo, check natin sa tide charts natin, pati sa mga monitors natin, pa-high tide po tayo. Kanina alas 4, mababa po yung tide, so mabilis lang yung tubig. As of now, 10:47, yung pinaka-peak niya, nag-high tide tayo. That's why tumaas yung tubig. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Jul. Samantala, DSWD Secretary Rex Gatchalian, personal naman na dumating dyan daw sa Jensen para kumustahin ang mga pamilyang apektado ng 7.8 magnitude na lindol. Sa detalye na balita, Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Tatak RMN Report. Agad na bumaba sa General Santos City si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian upang personal na makita ang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao nitong umaga ng Lunes, June 8. Tiniyak ng kalihim na nakahanda ang DSWD na magbigay ng kinakailangang tulong at suporta kabilang ang karagdagang food at non-food items upang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Dumating din sa General Santos City ang mobile kitchen at mobile command center ng DSWD para suportahan ang patuloy na response operations ng ahensya. At 7:45 this morning, alam natin na may isang napakalaking lindol na tumama sa Jensan, Sarangani, South Cotabato area. I think naramdaman all the way to Davao City. It's 7.8 so far, so malaking lindol yon. Una, katulad ng laging direktiba ng ating Pangulo, hindi kami nag-aantay na may sakuna bago tayo mag-pre-procession ng goods. Right now, sa buong Mindanao, 1.1 million na family food packs ang nakakalat sa ating mga regional warehouses. As we speak right now, around 110,000 nun ay natatagpuan sa Region 12 na mga warehouse. Meron pa tayo sa Region 11. Mindanao-wide, we're ready to respond kasi mukhang malaki yung naging pinsala at epekto nitong lindol na to. Ang direct instruction ng Pangulo is to make sure na yung mga nasa evacuation center at mga apektadong pamilya ay natutulungan natin immediately for relief. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies upang masiguro ang mabilis, maayos at maagap na paghahatid ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nananatiling nakaalerto ang DSWD at patuloy na kumikilos upang matiyak na walang maiiwang pamilyang nangangailangan ng agarang ayuda at serbisyo, dagdag pa ni Gatchalian. Kaya ready tayo, ang ating Region 11 and Region 12 ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga local government units kasi may mga preemptive evacuation. I think medyo namin alert. Nakausap na ng regional director natin ang governor ng Sarangani Province, ganun din ang city mayor ng Jensan City. And we are telling them na kung ano ang kailangan nilang support mula sa pamalang nasyonal, ready kami para responde. Ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Daisy Mangod, sa balitang yan. After ng lindol, Radyoman Ebs, dyan sa bahagi ng Jensan, Clepet Malugod, yung problema nila, yung tubig ngayon. Ilaw naman. Tubig, and then kuryente, kahapon ka, pati yung signal ng internet, putol-putol. Straight to the point. Alam natin ano status ng linya ng kuryente natin, Radyoman Ebs. Dahil malawak na itong epekto, maraming struktura yung natumba. Nasa linya natin? Si Ma'am Engineer Bernadette Buhak ng National Grid Corporation of the Philippines. Good morning po, Ma'am Engineer. Sa DXMI po, kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Sabang po. Good morning po, Ma'am Bernadette. Ito, one more time. DXMY Cotabato City, good morning po. Opo, magkiki-update kami, ma'am. Kumusta naman po yung status ng natin, ilaw, kuryente. sa parteng BARM o dito po sa Maguindanao del Sur, del Norte. In particular sa Mindanao na affected itong pag-yinig kahapon, ma'am.
Kahapon po, ang apektado po ang ating dalawang substations ng NGCP within Southwestern Mindanao area. May naitala pong power interruption along Tacorong DSA sa Tacorong substation natin. Ito po yung linya na nagsusupply parts of Maguindanao del Sur, parts of Maguindanao del Norte, and parts of Sultan Kudarat. Pero agad din po itong na-restore at around 8:33 a.m. May na-monitor din po tayong mga auto-tripping ng linya na pagmamayari ng ating mga electric cooperatives. Ito yung Tacorong San Roque and Tacorong Surala ng Socoteco 1 na na-restore po ng around 8:15 and 10:22 a.m. respectively. And ibang linya din po ng Soquelco, yung Tacorong Baguntapay, serving parts of Sultan Kudarat and Maguindanao del Sur and Cotabato Province, na na-restore din po ng around 8:29 a.m. Normal po ang ating Sultan Kudarat substation supplying entire Cotabato City and parts of Maguindanao del Sur, parts of Maguindanao del Norte, and parts of Cotelco P. Palma. So wala po kaming na monitor na power interruption sa facilities ng NGCP sa Sultan Kudarat Substation. Gayon din po ang ating Kidapawan Substation, wala pong apektadong linya o facilities doon. Meron lang pong na-monitor na power interruption sa linya ng Cotelco na nagsusupply naman sa malaking bahagi ng Cotabato Province. Pero na-restore po siya agad at around 8:08 a.m. Ang pinakamalaking damage po kahapon ay ang ating General Santos Substation dahil kami po yung pinakamalapit sa epicenter ng 7.8 magnitude na lindol at around 7:37 a.m. So sa initial po na verification, nawala po yung isang 138 kV line. Ito po yung Matanao Gensan 138 kV line 2. Auto-trip din po yung dalawang substation equipment sa General Santos Substation, and na-monitor po natin na lahat ng 69 kV feeders ng Socoteco 2 ay wala din po outright during the earthquake. Yes, ma'am. As we speak sa mga sandaling ito, kumusta na po yung general situation po ng linya? Specifically, yung binabanggit niyo na nagkaroon ng malaking problema yung Gensan line po ninyo, ma'am. Yes po. As of 1 p.m. po kahapon, sir, we were able to isolate the identified defective equipment ng General Santos Substation natin, and base po sa available capacity ng Gensan, ready po na mag-supply ang ating General Substation sa mag-supply ng kuryente sa ating Socoteco 2. However, kailangan po natin ng clearance mula sa kanila kung ready na ba sila, safe na po ba ang kanilang facilities na i-energize. So, meron po tayong partial energization. Nagsimula po ng 1:23 p.m. Partial of Sarangani Province, 2:03 p.m. Portion of South Cotabato, another energization at 5:41 p.m. portion of General Santos City, and ang last po na na-energize kagabi 10:22 p.m. ang portion din po ng General Santos Substation, General Santos City. Meron pong isang linya ang Socoteco 2 na hindi po pumasok talaga despite of several attempts, and as per information, kailangan talaga nilang mag-conduct ng pole-to-pole inspection para successful yung pagpasok ng kuryente mula sa NGCP. Anong extent ng pinsala to? May mga poste kayong bumigay na nabuwal dahil nga po sa lakas ng lindol, ma'am? Sa NGCP side po, Sir Erwin, wala pong pa kaming natanggap na report na meron nabuwal na poste or structures dito sa General Santos Substation. Dito po sa Gensan, karamihan po ng aming structure ay steel towers. Okay. So wala pong naiulat na merong natumba or na damaged na structures, pero doon po sa loob ng ating General Substation, meron pong damaged equipment, power circuit breakers, transformer, current transformer, ganun po. Ayun. However po, dahil marami po tayong reserbang transformers dito, yung remaining energized transformers and remaining 138 kV lines na hindi naapektuhan ng pagyanig ng napakalakas na lindol ay
enough po yung remaining energized assets na yon na makapag-supply sa ating consumers dito sa General Santos and Sarangani Province. Ayun. So, masabi nating not the line yung problema, it's the equipment lang sa loob ng mga substation. Kaya mas mabilis pong maisaayos ng NGCP, ma'am. Based po sa initial investigation, sir, dito po ang meron pang nakitang defective sa loob po mismo ng ating General Santos substation. Mhm. So, ano yung target ng NGCP na maibalik sa normal yung supply ho ng enerhiya sa mga areas na to? Actually po, as of 1 p.m. Kahapon, we are ready to supply na sana sa ating sa Coteco 2 sa lahat ng kanilang load kasi meron tayong 3 available na tigwa 100 MVA transformers. So kaya po yun, susupplyan ang ating sa Coteco 2 at meron din po tayong mga linya na galing sa Matanao and Tacurong Substation na magsusupply naman sa ating General Santos Substation. However, yung mga damages po na mga equipment ay naka-isolate at ina-undergo po siya ng testing para safe yung pagre-re-energize niya and target within the day po. Ayun. So kami rito sa Maguindanao Sur, Maguindanao Norte, Cotabato City, SGA, and North Cotabato, so far, sa mga sandaling ito, okay, stable yung aming supply ng kuryente, ma'am. Yes, sir. As we speak po, ang ating fasilidad dyan sa mga nabanggit nyo pong probinsya ay wala pong naiulat na nasira. So okay po yung operasyon sa NGCP dyan na mga areas. Ayun. With this, ano po yung mensahe po ninyo na nais parating sa ating kaubayan? Kasunod nga po nitong pagsubok na ating pong naranasan kahapon, ma'am. NGCP is committed to deliver available power to our partner electric cooperatives and distribution utilities regardless po sa kalagayan ng panahon. Rest assured that NGCP is exerting best efforts to restore the damaged equipment as soon as possible. Isisingit ko lang din po, Sir Erwin, for more information about transmission line safety tips, intercon tips, and power and grid updates. You may visit our official Facebook page po, National Grid Corporation of the Philippines. Ayun. Ma'am Bernadette, kami pinagpapasalamat ng marami, ma'am, sa oras, sa update, mga information na binahagi po sa ating mga tagapakinig, tagapanood ngayong umaga, ma'am. Thank you so much, Sir Erwin. Thank you po, Salamat po. Sir Ebs. Salamat na marami. Ayun mga kasama, si Mama Engineer Bernadette Buwak ng National Grid Corporation of the Philippines. So far tayo dito, okay na. Stable na. Stable na. Madali lang yung naging power interruption kahapon affecting Maguindanao Sur, Maguindanao Norte, part ng North Cotabato and SGA. Cotabato City kahapon, wala no? Wala naman. Wala tayo. So far, so good na. Yung area na lang ng Jensan, yung may konti pa. Do binabanggit, yung pinakalinya, walang problema. Okay, walang posting na buwag, walang naputol na linya. Yung problema nagkaroon ay yung sa mga equipment sa loob ng kanilang substation. Straight to the point. Sige. Magandang morning sa ating mga viewers, si Sonny Rosales. Good morning, Sir Erwin, Sir Ems. Pa-shout out kay Jeffrey Dela Serna Recla. Morning. City Agriculturist. Yan yung bugoy na hindi bugoy. Bugoy na hindi bugoy? Kasi bugoy ang nickname niya. Okay. Sir Bugoy na hindi bugoy. Parang yung si Alcalde. Alcalde na hindi mayor. Wala naman ding munisipyo. Si Bay Umukol Sumid Dimbangwaya, good morning. Si Sir Tut Sapto, good morning. Oy, sir, morning. Sembay Adam, good morning din. Si Waida Kan Mamalapat, good morning. Si Kagawa Dawahabi na Lumanggal, good morning. Ng Banubo, si Julieta Rosario Pagubo, good morning. Norma Uto, si Hosni Ona Enok. Yun yung silver medalist ni Radyo Manebs. Ganun? Oo. Saka tapos naman na palarong pambansa. Good morning, Congratulations, boy, Si Beth Alsa, good morning. Sobra ako natakot kahapon sa Lindol kasi malapit kami sa dagat, Linek, DUS.
Si Merlin Sanchez Geronimo, good morning din. Morning. And congratulations din nga pala sa kay Kagawad yung sa 11 si Rico. Pagbubukas ng kanyang kainan dito sa Cotabato City. Again, congratulations. Meron na siyang konting negosyo. Malungkot din pala sa Radyo Manebs yung sinapit ng isa nating promising athlete sa ito Radyo Manebs. Sumisikat to sa mundo ng basketball. Last year, naging MVP sa palarong pambansa. This year, naging first runner-up sila. Tinalo sila ng championship game. Yung ating tinutuko, yung mula Agusan, naglaro sa Davao. At sa nakalipas sa 2 taon, na-represent niya yung Davao Eagles Radyo Manebs. Masaklap lang, dahil nung June 4, umalis na siya going Manila dahil maglalaro sa university. Anong school yun? College University sa Manila. June 4 nang umalis. Kaapon, binawian ang buhay. Ilang araw lang siya doon. Sa 4 na araw. 4. Ito yung makarang malunod mga kasama. Kasama niyang nalunod yung isa pang manlalaro ng kanilang eskwelahan din. Nagtutuko itong si... Ano full name ng Radyo Manebs? Sa page natin yun, di ba? Yung manlalaro ng Davao Eagles. Na itinuturing na may magandang future sa mundo ng basketball. Itong manlalarong itong mga kasama. Tineo? Oo. Sino ba ito? Davin? Anong full name? Davin Adili, tama ba? Yun yung kasama Adil? niyang namatay. Adil. Yun yung kasama niyang Adili. namatay. Yung kabailot ni si Rene Clerc Beterbonia. Yan. From Si Rene Agusan. Clerc. 19 years old pala ito, Sir Erwin. Yan yung kasama niyang namatay, So hindi rin pala talaga masasabi natin na porkit ikaw ay magaling lumangoy, marunong lumangoy, hindi ka na malulunod. Yung disgrasya, di mo masabi kailan Hindi pwede talaga mangyari. Kaya sa mga mahilig pa rin sa dagat, konting pa rin. Ingat. Kaya ingat, dagdag ingat pa rin. Ingat sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga, promising athlete. May magandang future sa mundo ng basketball pero maagang kinuha ng kanyang lumikay yung kanyang buhay Radyo Manebs. Makarang malunod. Talking about yung mga palaro players natin na nakasungkit raw ng mga medalya sa katatapos na palarong pambansa Radyo Manebs. Ilang mga nagparating ng mensahe dito sa ating text line. Sabi rito, yung ibang mga medalista sa nakalipas na mga palarong pambansa, kailan ba yun? May, di ba? May? Pag-uwi raw, nagkaroon ng Heroes Welcome dun sa mga medalist nila. Yung nakakuha ng gold, silver, and medal. Mayroon pang mga cash incentives. Binigyan raw ng 100,000, may 50,000, may 50,000. Pero tinatanong rin sa kanila, bakit parang hindi pa kami napapansin? Wala pang ganun kagandang recognition daw para sa kanila mga manlalaro na nakasungkit ng medalya sa nakalipas na palarong pambansa. Ilan darating din ang panahon na mapapansin din kayo. Parang lang din yan. Parang may minsaheng pagtatampoy ng ating kababayan yung nakasungkit ng medalya sa palarong pambansa. Pansinin naman ninyo. Oo naman. Hindi yung pinapansin lang pagka kinakailangan. Pero pag hindi na kailangan, pwera na lang. Ang Notre Dame RBM College of Cotabato, may public advisory din kasamang Sir Erwin. Ano sabi? Indue pa rin dito sa pagpapatuloy ng assessment ng CDRRMO. Yung pong pagre-resume ng kanilang regular activities o ng klase ay ipoposte rin nila sa kanila pong Facebook page. So, since suspended ngayon, walang pasok. Kaya maging na lang, o mag-obserba na lang ho sa hanggang... Mga advisories. For sure, mamayang hapon, meron mga advisories yan. Meron. Okay na? Meron pa sir, habol natin. Sa mga
mga ano natin dyan, mga pilantropo natin dyan, naisong tumulong sa mga kababayan natin na nasa lantanga nitong sakuna na ito, itong paglindol. Ang Radio Mindanao Network Foundation ng mga kasama, meron pong Oplan Tabang na gagawin dito po sa Mindanao. Mari po ninyong ipadala yung pong inyong mga donation kung sakasakali sa account number ho ng RMN Foundation 0071 101 525. Anong bangko yan? BPI. BPI. Pwede kayo naman, maaari po ninyong bisitahin amin pong Facebook page. Huwag ko kayong magsawang bumisita sa amin pong Facebook page. Dahil yan naman po ay patuloy na nagsiservisyo pa rin. Huwag kayong magsawa. Para doon sa mga nais magpaabot ng tulong sa mga kababayan nating sinilanta ng lindol, lalo tayo malayo tayo. Nalayo. Gusto nyong maipabot yung tulong, anumang tulong na pwede nyong iparating, pwede pong maging tulay po ang Armen, sa pamagitan po ng ating Armen Foundation. Pwede kayo makipag-ugnayan dito po sa ating tanggapan, sa ating opisina sa DXMY. Okay? Para maipabot yung tulong nyo para sa mga sinilenta ng lindol sa General Santos City. Straight to the point. Paalam na ho kami, today is Tuesday, sa buwan ng Hunyo 2025. Mga partners natin sa Master Control, Chief Alvin Castellon, sa Digital, Gino Ricardo Madama Jr., ating coordinator, Radyoman Maestro Rahib Bansal. Kami nyo nakasama, Radyoman Ebsawang. At Radyoman Erwin Kabelbigan, Tatak Armen. Straight to the point.